Dear Dr. Love, ako po si Luella mula sa Paranaque. Madalas po ako nakikinig sa inyo kapag nakakauwi po ako ng maaga mula po sa work. Gusto ko rin pong sumulat sa inyo. Baka po kasi kapag sa inyo ko po mismo maririnig, ay baka matauhan na po ako. Ako po ay 32 anyos na, may maayos naman pong trabaho, nakakatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Peaceful naman po ang buhay ko noon, pero simula po nang mahulog ang loob ko sa isang lalaki sa trabaho, doon na po nagsimula na magkawindang-windang ang buhay ko. No boyfriend since birth po ako. Hindi ko po alam kung hindi lang ba talaga ako lapitin o baka dahil late na rin po kasi akong nag-mature. Yung lalaki pong sinasabi ko sa inyo, siya po ang ideal guy ko. Nung umpisa, crush lang ang naramdaman ko sa kanya. Pero simula nang makabanding ko siya, wala na. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa akin. Unang beses ko po siyang nakausap at nakasama, iba na po talaga. Pero mas lumalim po yun nang naging touchy at clingy na siya sa akin. At sa lahat ng mga sweetness na yun, binigyang kahulugan ko po. Akala ko po ay may pag-asa ako sa kanya, kaya naman nung nagkaroon ako ng pagkakataon na masolo siya, sinabi ko po agad sa kanya ang nararamdaman ko. Pero nabigla po ako nang sabihin niyang, may asawa at anak na siya. Hindi ko po kasi alam. Pagkatapos po noon, nag-iba na po siya. Nalayo na po siya sa akin. Hirap na hirap po ako. Ang nasa isip ko po siguro, kaya hindi niya kayang pansinin ang pagtingin ko kasi mahal niya pa ang asawa niya, lalo't kasal sila. Kasi po kahit may asawa siya, hiwalay po sila. Bali ang komunikasyon po nila ay para na lamang sa anak nila. Pero sa kabilang banda, meron pong gumugulo sa isip ko na kahit mahal niya pa, ang mahalaga hindi na sila, kaya naman may pag-asa pa akong magbakasakali ulit sa kanya. Kaya nga lamang po, nitong nakaraang linggo na balitaan ko sa barkada niya na mag-iibang bansa na po siya at doon po kung nasaan ang asawa niya nagtatrabaho. Paano na lamang po kapag nagkabalikan sila doon? Paano ko? Tuluyang malulusaw ang pag-asa ko sa kanya. May isang kaibigan po akong nag-advise sa akin na gumamit na ng love potion. Ito na lamang daw po ang paraan para mapigilan ang lalaking mahal ko na umalis ng bansa. Kahit gaano ko kagusto, kahit papaano, nagdadalawang isip ako kasi paano kung may masamang balak ito o masamang balik? Ano po ba ang gagawin ko? Litong-lito na ako, Dr. Love, pero para bang nasa rurok na ako na handang gawin ang lahat, makuha lamang po siya. I need advice po. Maraming salamat, Luella. Maraming salamat sa iyo, Luella, at salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. Ganyan talaga ang umiibig. Nagiging baliw, nagiging tanga. You become stupid when you fall in love. Kapag ikaw ay umibig na, lalo kung nakatikim ka na ng luto ng Diyos. Sabi nga nung iba, aba, mababaliw-baliw ka at hahanap-hanapin mo. Nawawala ng diskarte mo sa buhay, Luella. Mabuti at ikaw ay nasa Paranaque. Kasi kung nandito ka sa tabi ko, Luella, dito sa sulat mong ito,
baka nakutusan na kita para magising ka sa katotohanan. Kung hindi ka ba naman talaga, oo, hindi kita masisi dahil ngayon ka lang umibig. Ibig sabihin, wala pang point of comparison. Na kahit alam mo na may asawa na at anak itong lalaking ito, hahabol-habol ka pa rin at umaasa ka na makukuha mo siya, kambing ka, kuneho kang bata ka, oo. Bakit mo loloobin na ikaw ang maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya? Bakit ba ikaw hahabol-habol? Ano ba ang natikman mo? Baka ikay nakatikim na ng chorba. Di ba? Baka may nangyari na sa inyo at talagang sa tingin mo ikay nakarating na sa rurok ng tagumpay sa langit. Sana Ayun. all. Sana all. Sana all. Hanggang doon lang. No? Anak, talagang nabaliw-baliw ka na. Naging tanga-tanga ka na sa matinding pagnanasa mo dito sa lalaking hindi sa'yo. Sinabi mo na may asawa at kasal. May anak. Bakit ka? Anong hinahabol mo sa kanya? Di ba? Well, pasensya ka na kay Dr. Love ka nagtanong eh. Pag nagtanong ka kay Dr. Love, parang nakikipag-usap sa tatay mo. At sasabihin sa iyo talaga, kung kailangan pitikin ko ang tenga mo, pipitikin ko, kambing ka. Yan. Ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa kapwa mo. Kung talagang mahal mo itong lalaking ito, pabayaan mong mabuo ang kanyang pamilya. Huwag kang maging daan para masira ang kanyang pamilya dahil baka bumalik sa'yo. Kung ikaw meron ng karelasyon, meron ka ng asawa, baka ito, the same thing, ang maramdaman mo at ma-experience mo na may isang babaeng hahabol-habol sa asawa mo. Ayaw mo, di ba? Meron tayo mga Kristiyanong kasabihan, huwag mo raw gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. What goes up must come down. Kung ano ang ginawa mo, yun din ang gagawin mo. Ang gagawin sa'yo. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. So, yung isa namang kaibigan mo na isang baliw at kalahati din, ang sabi sa'yo, humanag pa ng love potion. Hanggang ngayon ba ang tao ay nakarating na sa buwan? Naniniwala pa kayo sa love potion? Nakarating na sa buwan ng tao, nakapaglakad na tayo sa buwan, Diyos ko. Anong love potion pa? Ano nga sa Tagalog ng love potion? Yung anong tawag? Gayuma. Hello? Hanggang naniniwala kayo may gayuma? Diyos ko, pag ako nakasama nyo at ako nakita nyo, magagayuma kayo. Oo. Pero wag na, dahil wala kayong mapapala sa akin na. Oo. Mukha lang ang matigas sa akin. Sana all. Yeah, baby! Sana all. So, ito lang ang masasabi ko sa iyo, anak, ha? Luella, you're still young. Bata ka pa. Huwag mong sirain ang buhay mo. And this is going to be the last time na madidinig mo na sasabihin ko. Tatakutin kita. Tatakutin kita. Kung hindi mo babaguhin ang takbo ng pag-iisip mo, na wala kang pakialam kung masira ang pamilya nitong lalaking ito, maaaring pagdating ng araw, gantihan ka ng kalikasan at gawin sa iyo ang ginawa mo. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kasal na ang lalaking ito doon sa kanyang asawa, maaaring, alam mo, hindi porke mag-asawa kayo at kasal na kayo,
smooth na ang inyong takbo ng pagsasama. Merong ups and downs, may mga problema ang mga mag-asawa at yan ay sinusolusyonan. At kung talagang may commitment ang mag-asawa, nagagawa ng paraan, nagkakasundo, nagtatagal ang kanilang pagsasama. Liban na lamang kung may isang taong katulad mo na imbis maging instrumento ng pagkakabalikan ng mag-asawa, ikaw ang magiging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya. Maraming lalaki sa mundo. Kung mapapasyal ka rito sa aming himpilan, nandyan si Mike Santillan. Nandyan si Mike Bulayog. Di ba? Nandyan ang mga magagandang lalaking, mga responsableng lalaking pupwedeng magpatibok ng puso mo. Subukan mong pumasyal dito sa himpilan namin. Huwag mo sabihin sa akin, Santi, na ikaw ay taken na. Yeah, baby! Bigyan mo ng pagkakataon si Luella na makilala ka niya. Sana all. Hindi ka pa naman kasal Di ba? Subukan mo. Baka siya ang babaeng hinihintay mo talaga. Di ba? Hanapin mo lang, Luella, si Mike Santillan or popularly known as Santi. Ang height niya, mga more or less, mga 5'8", kayumanggi, magandang lalaki, mahaba ang patilya parang si Fernando Poe Jr., magandang pangatawan at responsable. Sumusweldo ng 250,000 pesos a month dito sa aming himpilan. Dati may bigote pero pinaahit ko sa kanya yung bigote niya kasi parang kontrabida siya. So ngayon wala na siyang bigote. Hanapin mo lang Mike Santillan. Okay? Luella, dalangin ko na sana ay ma-realize mo na hindi lahat ng gusto mo ay maaari mong makuha. Lalo na sa mga pagkakataon na ang may kinalaman ay buhay ng mag-asawa at ang buhay na iniingatan natin ang commitment at makasira tayo sa buhay ng iba. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.